opportunity, benefits, and mga advantage kapag pinili mo magtrabaho dito sa Hong Kong as a domestic helper na talagang ma-enjoy mo sa buong buhay mo, mga kababy loves, at hindi mo pagsisihan. Ayan. So, hello mga bebe ko. Grabe. Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan. Kyvie Vlog. So, ano pang ginagawa mo? Huwag mong kalimutan ha. Mag-subscribe ka kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel at gusto mo yung mga video na kagaya ng mga ina-upload ko. So, wag rin kalimutan na pakihit ng notification bell button at pindutin mo yung all para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload nating mga videos. So, ayan mga kababy loves, no? Sa mga baguhan pa lang na hindi pa po nakakilala sa akin, Josan or good morning sa inyong lahat. Grabe. Ako po ay dating OFW ng Saudi Arabia pero ngayon ay andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. So, bakit ko nga ba pinili ang Hong Kong? Ito yung mga dahilan na kung bakit ko gusto yung Hong Kong. Itong i-share ko sa inyo ngayon mga kababy loves, no? So, dati nung hindi pa ako nakarating dito sa Hong Kong, ang dami ko ng mga ni-research kung ano, kasi pasok sa gusto kong puntahan or applyan na lugar yung Hong Kong, no? Isa siya sa pinaka nagustuhan ko. Pero sa time na yun, may placement fee ang Hong Kong, no? Grabe, sa mga panahon na gusto kong mag-apply dito. So, sa time na yun, ayun, doon pa ako sa Saudi Arabia. So, habang nandoon pa ako sa Saudi Arabia, sa time na yun mga kababy loves, no, lagi na akong nagre-research ng mga lugar or country na next kong a-applyan as a domestic helper kasi nga hindi tayo nakatapos sa pag-aaral, kaya ayun, next step sa ibang lugar. So, isa sa napili ko yung Hong Kong, but sad to say noon, parang ayaw kong tumuloy dito sa Hong Kong kasi nga may placement fee. So, bago ako natapos ng kontrata ko sa Hong Kong mga kababy loves, no, grabe, hindi pa po nawala ang placement fee noon ng Hong Kong. So, ang good news is, nung nag 1 year na ako sa Pilipinas, grabe, biglang tinanggal ang placement fee ng Hong Kong. So, grabe, ayun, nagkaroon ako ng chance na mag-apply dito sa Hong Kong mga kababy loves. Grabe, kahit na sinasabi nilang may termination, so nakadepende po yan sa swerte natin, no? Malay nyo, kung hindi nyo nakuha yung swerte nyo dyan sa ibang bansa, baka dito nyo na matatagpuan ang mga swerte nyo sa bansang Hong Kong. So, grabe, hindi ko na patagalin kasi 10 ito mga kababy loves, no? 10, 1, 2, 3, grabe. 10 mga daliri, kamay at paa, joke lang. So, 10 klase ito, i-share ko sa inyo. So, una, mga kababy loves, ayan. Kasi, no, nag-apply tayo ng trabaho sa ibang bansa kasi nakikita natin na mahina yung opportunity natin sa Pilipinas. Grabe, kumbaga limited lang talaga yung mga opportunity sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral or kahit nakapagtapos ka ng pag-aaral, no, tapos ka na, no, may course ka na, no, grabe, nakapasa ka na, like board exam kung isa kang teacher, pahirapan pa rin sa pag-apply kasi kailangan sa Pinas ng backer. Basta yun, napaka-hassle ng mga patakaran sa Pilipinas, grabe. Kaya, yung mga walang mga pinag-aralan, mas gusto nila mag-ibang bansa para sa ibang bansa na lang magtrabaho. So, bakit ko napili ang Hong Kong? Unang-una mga kababy loves. Number 1 is, malaki po ang sahod ng Hong Kong. So, based on my experience, no, syempre nakapagtrabaho ako sa Saudi or Middle East. Ang sahod ko noon doon is 20 to 22,000. So, nakadepende sa palitan. Kung mataas yung palitan, so medyo malaki yung matatanggap ng pamilya ko sa Pilipinas. Kung mababa ang palitan, syempre, mababa rin or maliit lang ang makukuha nila kapag nagpapadala ako. So, dito naman sa Hong Kong, mga kababy loves, ang laki ng kaibahan. Dito sa Hong Kong, ang pinirmahan kong kontrata is nagaran siya ng 35,000 to 37,000. Grabe, diba? Ang laki ng tinaas niya. So, mga kababy loves, kaya ko napili ang Hong Kong dahil din malaki ang pasahod nila dito. So, kaya nga tayo nag-abroad, no? Kaya gusto natin magtrabaho sa mga lugar na
napili natin dahil sa sahod. Isa rin yan sa mga dahilan. Grabe. Yan ang unang-una na gustuhan ko dito sa Hong Kong, mga ka-baby loves. Malaki po ang sahod dito sa Hong Kong. Ayan. And next is, mga ka-baby loves, dito enjoy mo talaga ang pagtatrabaho mo dito kasi nga, mga ka-baby loves, no? Example, nai-stress ka, napapagod ka sa trabaho. Dito sa Hong Kong ay merong every week na day off or pahinga. So, mga ka-baby loves, kapag ikaw po ay nagtrabaho dito sa Hong Kong, may enjoy mo yung halimbawa, sa isang buwan, apat yung Sunday, halimbawa, Sunday ang binigay sa'yo na day off. So, meaning sa apat na buwan, sa isang buwan, kung apat yung Sunday, apat na beses ka rin sa isang buwan magpapahinga or mag-day off. And kapag po, dito kasi no, marami dito nagpapa-overtime na amo, mga ka-baby loves. So, nagpapa-OT sila. At ang good news, mga ka-baby loves, kapag ikaw ay mag-o-OT sa iyong mga amo or sa magiging amo mo, dito, mga ka-baby loves, binabayaran yung araw mo. Minsan dito, triple yung binabayad sa isang helper kapag nag-overtime or double pay. Ganon. Gaya ng kaibigan ko, every mag-o-OT siya, no, isang araw niya is 300 Hong Kong dollars, mga ka-baby loves. Tapos, ang minimum sa isang araw kasi dito is 160 or 70, mga ka-baby loves. Hindi ako sure. Basta nag-range siya sa 160 to 70, ganon. Kasi yung sa akin, 170 talaga ang binabayad sa akin ng amo ko, mga ka-baby loves, kapag ako ay nag-OT. So, medyo malaki-laki na yan, mga ka-baby loves, no? 1,000 plus na sa Pilipinas. So, grabe. Next is, mga ka-baby loves, pangatlo, dito po ay may statutory holiday. So, kung nakaka-avail ka ng every week na day off, meron ka rin statutory holiday. Yung mga local dito, mga ka-baby loves, no, may mga holiday yan sila. So, 14 days every year. Mga ka-baby loves, kung sa atin, di ba, may mga holiday din. Pero, dito sa Hong Kong, grabe, kung i-compare ko sa Middle East, so never talaga akong nakaka-avail ng day off doon. Never nilang binigay. So, sa kontrata, merong day off sa Middle East, pero hindi po yan sinusunod ng mga employer. Yan po ang kaibahan kapag Saudi to Hong Kong. So, mga kabibila, based sa aking experience, hindi ko alam sa ibang mga Pinay kasi nga, grabe, experience ko ang sinishare ko dito at hindi experience nila. Magkaiba kami ng mga experience. So, magiging transparent na lang tayo, mga baby loves. Ayan. Dito po, kapag holiday nila, ay magiging holiday mo rin. So, mai-enjoy mo yun, mga kababy loves. Pero, maa-avail or magagamit mo lang yan, mga kababy loves, no, kapag nakapasa ka na sa, yung adjustment period. So, 3 months yan, mga kababy loves, no? Mag-knowing to each other kayo ng inyong mga employer or amo. Kapag po kayo ay nagiging compatible, no? Kumbaga, nagkasundo kayo sa loob ng 3 buwan, hindi kanya tinerminate at hindi ka nag-break contract. Kumbaga, okay kayo. So, sa loob ng bahay. So, mga kababy loves, pagka 3 months, mga kababy loves, no? Natapos mo yung 3 months, may enjoy mo yung statutory holiday. So, grabe, maraming holiday po dito sa Hong Kong, mga kababy loves, no? Kaya marami rin ang magiging day off mo. Yan, grabe. May enjoy mo yan, mga kababy loves, no? Walang makakapigil sa iyo. Pero kapag hindi ka po, gaya ng sa day off, hindi ka pinalabas, pinatrabaho ka, matik na yun, babayaran kanila, mga kababy loves. At huwag kayong mag-alala, ha. Kasi dito sa Hong Kong, mahigpit po ang batas dito, mga kababy loves. Maganda po yung kalakaran ng gobyerno nila dito. So, hindi kayo maiisahan ng mga amo nyo. Kasi nga, mga kababy loves, no, isang report mo lang sa immigration dito sa Hong Kong, mga kababy loves, no, grabe. Automatic re-response talaga yan sila, no? Sa'yo, asikasuhin nila yung mga reklamo mo. Kaya, natatakot yung mga amo dito kapag gumawa sila ng against sa mga
kumbaga patakaran, no? Yung kumbaga iniisahan, iniisi-isi ka lang. So natatakot yan sila. Kumbaga pantay-pantay lahat. Pero hindi naman perfect, no, mga ka-baby loves, ang lahat ng mga employer. Pero grabe, kung sa 99% ang chance na mananalo ka kapag nasa tama ka. Ganyan po kaganda ang mga patakaran dito, or yung kumbaga walang tinitingnan. So, binabalance talaga, employer, helper, pareho kayong may karapatan. So, mga ka-baby loves, grabe, yan ang nagustuhan ko dito sa bansang Hong Kong. Unang-una, malaki yung sahod, may day off every week. Pangatlo is, may enjoy mo yung statutory holiday nila dito, mga ka-baby loves. So, kapag yan po ang nangyari, mga ka-baby loves, no, halimbawa, nakapag 3 months ka na, so ayun nga, mga ka-baby loves, no, mapupuntahan mo yung iba't ibang lugar dito sa Hong Kong. Ayan, isa din sa may enjoy mo dito, no, grabe. Pwedeng mong mapuntahan ang mga lugar na magagandang tourist spot dito sa Hong Kong, mga ka-baby loves, no, sa araw ng iyong statutory holiday, or kung makaka-avail ka na at sa iyong day off. Lahat ng gusto mong puntahan, like Hong Kong Disneyland, pwede kang pumunta doon, mga ka-baby loves, no, gumala ka. Itong mga ganitong bagay talaga ito sa mga single, no, na wala pang asawa, kumbaga wala pang mga obligasyon sa buhay. Yung gala is life, hiking is life, no, punta dito, punta doon is life. Ganun, mga ka-baby loves, bagay na bagay yan sa inyo. Kaya kung isa ka lang tambay sa Pilipinas at single ka lang, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagtatrabaho, grabe, opportunity ang naghihintay dito sa Hong Kong. Alam nyo ba, dito sa Hong Kong, mga ka-baby loves, kadalasan dito sa mga nakikita ko, no, maraming mga lesbian dito, kasi dito nila natatagpuan sa Hong Kong ang kanilang mga true love. Ay, grabe. Yan, mga ka-baby loves, grabe, maraming mga single mom na tumatagal talaga dito sa Hong Kong, mga lesbian, no? So, what are you waiting for? So, grabe, wag kang antukin. Look and listen and watch and learn. Kasi medyo marami-rami pa. So, 4 pa lang ang naishishare ko, mga ka-baby loves. And dito, mga ka-baby loves, no, hindi lang ang paggagala sa mga tourist spot, magagandang lugar dito sa Hong Kong ang pwede mong ma-enjoy, kundi grabe, ang opportunity talaga na naghihintay para sa inyo, mga ka-baby loves, dito sa Hong Kong ay ito. Dito sa Hong Kong, pwede kayong mag-aral sa kahit na anong gusto nyo, at pwede nyo yan magagamit kapag gusto nyo magtrabaho sa ibang bansa. Like, dito, merong school dito, at pwede kang mag-aral, no, sa araw ng day off mo. Kung ayaw mo maggumala or something na tumambay, so magmukmuk, pwede kang mag-aral. Dito, mga ka-baby loves, sa Hong Kong, merong mga paaralan dito like caregiver, culinary arts, ayan, sa mga cosmetic, like nail technician, yung linis ng kuko, yung magbre-reban. Maraming mga ka-baby loves na paaralan na nag-o-offer dito. So, mga ka-baby loves, no, kapag mag-aral ka, labas na yung amo dyan, hindi ka papakialaman sa araw ng day off mo, mga ka-baby loves, no. At chance mong makapag-aral dito sa Hong Kong kasi nga malaki yung sahod, may pang-enroll ka, mga ka-baby loves. Ganyan kaganda ang opportunity na nag-aantay dito sa Hong Kong kapag gusto mo or kapag dito ka nagtrabaho. So, mga ka-baby loves, no, as of now, mayroon akong video dito sa aking channel kung paano mag-enroll ng, grabe, caregiver dito sa Hong Kong. So, mga ka-baby loves, kung gusto nyo, ilagay ko sa description box ng video na ito, mga ka-baby loves, no, para may guide kayo, or kung interesado kayo, ilalagay ko na lang dyan. So, mga ka-baby loves, dito sa Hong Kong, no, ang kaibigan ko, nag-aaral siya sa may New Age Academy Caregiver, mga ka-baby loves, no, dito sa Hong Kong. So, na-inspired siya sa kaibigan niya rin na ngayon nasa Japan na. Alam nyo ba magkano yung sahod niya sa Japan as a caregiver? 100,000 plus, mga ka-baby loves, sa ngayon. Kaya sinabihan niya yung friend ko rin na nakilala ko lang dito malapit sa aming building na mag-aral ka dito sa ganito, ganyan, at kapag nag-graduate ka, natapos ka, ako yung maghanap na magiging amo mo dito sa Japan, mag-apply ka papunta dito sa Japan. Grabe, ang ganda
no? Ang laki ng sahod daw sa Japan. Kaya yung kaibigan ko, nag-aaral siya ngayon, mga kababy loves, no, ng caregiver training dito sa Hong Kong. So, di ba? Tingnan nyo, ang Hong Kong po ay hindi mahigpit yung immigration nila at pang-pito na, mga kababy loves. Kapag nagtrabaho ka dito sa Hong Kong is, dito, may chance ka, may opportunity ka na makapag-ibang bansa. Baga cross-country ka. Pwede mga kababy loves. Marami na ditong